Dumating ang kapson, nailapat na. Okay, so ito po ang Third Testament lang. So kaya na makikita nyo, ang mga itinuturo ni Lord, ilang mensahe na natin, ibigin mo ang kapwa, ibigin mo ang Diyos, ibigin ang kapwa. Kasi ito ngayon ang dapat umiral sa atin. Kasi wala na po, hindi na natin pwedeng balikan ang Old Testament, Second Testament. Nandito tayo sa Bagong Testamento, the Third Testament. Balikan natin ito. 1 John chapter 3. Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us. Anong klaseng pag-ibig? Ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. That we should behold the sons of God. Nakita niyo kung anong klaseng pag-ibig? Ang ipinagkaloob ng Diyos sa mga mananampalataya. Ngayon, yung ikaw ay tawaging anak ng Diyos. Ito napakaano po nun. Kasi ang alam ng mundo, lahat anak ng Diyos. No. John 8:45, 44, Diyos. Anak ng serpent na yun. Okay, minsan tatalakayin po natin yan na si Cain, anak ng serpente. Kaya nga, anong klaseng tao si Cain? Kakaiba siya sa kay Abel. Dalawa po yan. Anak ng Diyos, anak ni Satanas. Kanino ba? Ang magsasabi mismo dyan, alam mo kung anak ka ng Diyos o hindi. At kung anak ka ng Diyos, susunod ka sa Diyos. Pero kung hindi ka anak ng Diyos, ang sinusunod mo, yung kabila. Ganun lang kasimple. Sabi na, therefore, the world knoweth us not. So ang mga anak ng Diyos, hindi po ito kinikilala ng mundo. Pero, tuloy natin ganun po. Dito. Pasalamat ka kung sasakay ka doon sa kanto, sabihin, kilala mo ba si Rubik? Labaran. Ay, hindi kami kilala yan. Ang masiguro, nabanggit mo yung pastor, ay, doon yan. Pero ako hindi ako kilala. At iyan po ang Kristiyano. Hindi ka kikilalanin sa mundo. Amen. Bakit hindi tayo kinikilala? Because it knew Him not. Kaya hindi tayo kinikilala ng mga ito kasi hindi nila kilala ang Diyos. At paano mo makikilala ang anak ng Diyos? Kapag iyan ay nasa tamang mensahe. Pag iyan ang mensahe, kanyang taglay, mensahe ng panahon ito, anak ng Diyos yan. May mensahe kasi sa panahon ito. Amen. So kaya huwag ka umasa, kilalanin ka ng mundo kasi hindi nila kilala ang Diyos. Kung kilala ng tao ang Diyos, kikilalanin din tayo. Pero pag tayo hindi kinikilala, hindi nila kilala ang Diyos. Ang kumikilala lang sa atin, yung mga anak ng Diyos. Pero kung hindi anak ng Diyos, sino tayo sa kanila? Amen. Now, fellowship. Tatalakayin muna natin. Ano ba ang kahulugan ng fellowship? Kasi kung hindi natin naiintindihan ang tamang fellowship, babaliwalain ang fellowship. Kaya may mga taong ang fellowship parang ano lang, laro-laro siguro, makapunta ng simbahan. Umupo. Kaya pag uwi, zero. Kasi hindi niya alam kung ano ang tunay na kahulugan ng fellowship. Okay. So, ganito. Number 1, kahulugan ng fellowship. Association. Meron ba kayo nakita ng asosasyon mag-isa? Magkaroon ng grupo, asosasyon. Meron bang asosasyon na nag-iisa siya? Di ba? Pag sinabi ng asosasyon, may mga kasama yan. Iyon po ang fellowship. Kahulugan ng fellowship. Ano pa? Community. Meron bang community, iisang bahay na isang nakatira? Pag sinabing community, maraming bahay yan, maraming tao. Yung word na communion,
Hindi po masasabing communion kung nag-iis. Okay. Joint participation. So, ibig sabihin, ito ay isang grupo na lahat po ay nagpa-participate. So, kung ikaw ay kasama sa grupo ito, dapat nagpa-participate ka sa mga gawain, sa kung anong proyekto ng church, kasama kang nagpo-participate. Pag hindi ka kasama sa participation, baka hindi ka kasama sa grupo. Amen. Ano ba? Intercourse, tulad po ng mag-asawa. Magkasama sila. Laki. Yan po ang kahulugan ng fellowship. Number 2. Ito. Panakuha niyo yung unang kahulugan. Ay, hindi. Sinadya ko. Para maipaliwanag natin mabuti. Ayun na. Number 2, kahulugan ng fellowship. The relationship of beings who share. Okay. Ang isang relasyon, okay, ng sabihin natin tao, na ano, who share, na nagpapahagi, na ano, similar interest. So dapat tayo dito, pare-pareho ang interest natin. Kung hindi, o kung iba-iba ang ating interest, hindi ka nakikipag-fellowship. Okay. So kailangan, pare-pareho ang ating interest para masabing tayo nga ay fellowship. Ano pa? Feelings. Kailangan ang ating mga damdamin iisa. Okay, nakuha na. Tatlo, activity. Pag humayo si pastor, dapat humahayo ka rin. Pag nag-share si pastor, dapat nag-share ka rin. Kasi kasama ka, bahagi ka ng aktibidad. Iyan po ang fellowship. May nagtatrabaho, standby naman yung iba. Nakakita na ba kayo ng basketball? Ilang bang tao sa basketball? 5. May nakita na ba kayo nagbabasketball? Championship, yung iba nakaupo. Ayaw matatalo yan. Kailangan, bawat membro ng basketball, talagang nagtatrabaho yan para manalo. So dapat kasama tayo sa laro na ito. Yan po ang fellowship. Or experience. Dapat nararanasan mo rin kung ano ang nararanasan ng iba. Yan po ang fellowship. Pero kung ikaw hindi mo nararanasan yung nararanasan ng iba, hindi totoo ang fellowship mo. Okay, nakuha natin. Okay. Pangatlo, nakahulugan ng fellowship. 2 fellows in one ship. Okay. Ibig sabihin, may kasama siya doon sa barko. Hindi masasabing fellowship sa barko kung iisa lang siya. So ibig sabihin, hindi lamang dalawa, kundi marami ang fellowship na nandoon sa barko. And 2 dimensional being occupying the same space. 2-fold. Ano yun? One of the earth and one of the heaven. Theophany and your flesh man. Nagpe-fellowship po yan. Sa isang katawan. Okay? Yan po ang fellowship. Ibig sabihin, mayroon siyang kasama na nagkakaugnayan sila. Sabi ko dito. It is the season, time and purpose for love. Ito na yun. Itong panahon natin, Third Testament, Third Coming, okay? Ito yung panahon at dahilan para pairalin ang pag-ibig. Kasi nasa capstone po tayo. Ano yung capstone? Love. Anong love? Jesus. Dumating si Jesus sa iyo, dapat umiiral sa ating lahat ang pagmamahalan. So dapat makita sa atin, mahal mo ang kapatid, mahal. Hindi po tayo magkakaaway dito. Hindi tayo dapat nagkatalo-talo dito.
Kundi ang Third Testament, ang pangatlong yugto ng mensahe, pagmamahal. So, wala tayong ditong dapat na tinitingala. Pantay-pantay tayo dapat dito. Maski ako, pinakita ko sa inyo, hindi po ako dito, boss. Nagtatrabaho ako dito. At inaalagaan ko kayo. Ako pa nga ang pinakamababa rito. Hello? Tama? Ba't ka mababa, Pastor? Isipin nyo katulad ngayon. Kumbaga sa restaurant, waiter po ako. Ano, boss ba ang waiter? Ano yung waiter? Nagsiserve. Ayun, pinapakain ko kayo ngayon. Nagluto ako ng isang menu para tumaba kayo. At ang menu natin, bago. Hello, nakita nyo? Ang pastor, hindi po ako dito, boss. Servant, nagsiserve. Kaya ngayon, kayo ang boss. Bakit mo nasabing, boss kami, pastor? Ayun, ako lang kayo. Ako ang waiter, binibigyan ko yung pagkain. Kayo, nakaupo. Siniservan ko kayo. Kita niya kung sino ang boss. The Commonwealth of God. Ako ang boss. Ang sabi nito, it is the season, time, and purpose for love. The capstone, yung pinakita natin ngayon. We don't separate things when it is the time for union. So time for union. Ano yung union? Pagkakaisa. Ito yung panahon. Kaya kung ikaw, wala kang ang interest mo iba, hindi ka kasama rito. Sa mata ng Diyos, hindi ka kasama rito. Sapagkat ito yung panahon ng pagkakaisa. Panahon ng pagmamahalan ng magkakapatiran. The new birth gives us power to become sons. Ayun. So kaya tayo nagkaroon ng bagong kapanganakan ay bakit tayo naging anak ng Diyos, naging bagong tao ka. Kaya ano ibig sabihin? Hindi ka magiging anak ng Diyos kung lumang pagkatao pa rin ang buhay mo. Ano yun? Kasi doon sa lumang pagkatao natin, ito, sabi ko nga sa inyo, yung lumang pagkatao ko, hindi niyo ko tatanggapin. Bakit naman, Pastor? Tanggapin niyo kaya ako? Haharana ako sa inyo. Pag uwi ko, dala ko yung mga manok niyo. Hello? Pag hindi nagbukas ang hinaharana ko, hampalusin ko ng pintuan. Tanggapin niyo kaya ako? So yung lumang pagkatao ko, hindi niyo matatanggap. Pero lahat ng mga kalukuhan, tinapos ko na. Amen. So iba na itong Rudy. Kung pupunta kayo sa Bicol, itatanong nyo, kilala nyo ba si Rudy? Sinong Rudy? Labalan. Sino yun? May kilala kami rito si Bull. Lasinggero. Butangero. Pero yung Rudy sinasabi mo, hindi namin kilala mo. Kilala nyo? Hindi nila kilala yung bago. Ang kilala nila yung luma. Okay, so meron tayong pagkatao na hindi na pagkatao noon. Iyan po ang bagong nilalang o new birth. So ibig sabihin, ang buhay mo ngayon bago. Doon ka ngayon tatanggapin ng Diyos na anak. Kung hindi bago ang buhay mo, never na umasa ka na anak ka ng Diyos. Kasi sa mundo ang buhay mo. Ang mundo ay satanas yan. So ang buhay mo luma, ibig sabihin, under ka pa rin ni Satan. Sabi niya, the only begotten of the Father, our first man unit, is a spoken word body. That is spoken word. Okay. Noong araw, okay, para makita natin yung salitang spoken word body. Lahat ng tao ay namana na ito kay Adam at Eva. Ang spoken word body. Nung magsalita si Lord, let us make man in our own image, iyan po ang spoken. Nagsalita si Lord, nagkaroon ng tao. Hindi dumaan sa sex. Amen. Hindi dumaan sa tiyan. Naka natin, yan po ang spoken word. Hindi ito ipinanganak sa laman. At sabi ng Bible,
Lahat ng ipinanganak sa laman, makasalanan. Amen. Lahat, sinner. So kaya kailangan mong magkaroon ng bagong kapanganakan. Anong klaseng kapanganakan? In spoken word body. Hindi ka dadaan sa tiyan. Hindi ka dadaan sa sex. Ipapanganak ka, magiging anak ka ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap mo sa Panginoon, sa pamamagitan ng pananampalataya mo, sa pamamagitan ng pagsilong mo, pagpapasakot mo sa Diyos. Doon ka magiging anak ng Diyos. Amen. Hindi na kailangan ipanganak ka ng tao. Kasi hindi yan naintindihan ni Nicodemo. Sabi ni Nicodemos, sabi ng Bible, John 3, pumunta si Nicodemos kay Lord hating gabi. Ba't hating gabi? Isa siyang guro, mga ngaral. Gusto niyang malaman kung paano maligtas. Isang mga ngaral, yun po talaga, maraming mga ngaral, hindi nila alam ang tunay na paano maligtas. So nagpunta kay Lord. Sabi niya, anong sabi ni Lord? Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Pagdating sa verse 5, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter. Iba yung see, iba yung enter. Yung see, ito yung tinalakay namin sa meeting namin ng Friday, na dumaan ka, nakita mo ang pintuan sarado. Paano mong malalaman kung ano ang nasa loob ng bahay? Sarado. So, paano mo malalaman ang tunay na kahulugan ng salita kung hindi mo buksan? Kung hindi mo mapapasok ang mensahe, ang Biblia ito, yung mga kapahayagan, hindi mo mapapasok, paano mo makikita? So tayo, hindi lamang ito nakita, kundi napasok natin ang Biblia. Kaya nalalaman natin ngayon kung ano ang kahulugan ng mensahe. Amen. Okay, sabi niya. Our flesh man unit is a spoken word body. Itong flesh. Bago na po ito. Spoken word body na po ito. Bakit? Kasi new creation na po ito. Hindi na po ito yung dati. A new creation where the delegated authority is given by God. So ngayon makikita nyo ang new creation word, spoken word body. Merong idinilegate si Lord na power. Kaya nga, pag totoo kang new creation, nandyan po ang power. Amen. Hello? At yan po ang isang, nag-usap kami ng Friday. Meeting namin. Dalawa ang inihanda po niya sa akin. Pinagawa ko kay Leah. Leah, gawin mo ito. Dalawa yung nakaano po ako sa mga kabataan. Pero merong leading sa akin si Lord na ituro ko ito. Paano mag-re-release sa Kristiyano ang power at miracle na kailangan natin ito. Lalo na sabi ng propeta, ang nakita niyo sa akin ay amateur lang ito. Sa bagong henerasyon na darating, tayo yung henerasyon na yun. Na dapat lahat ng mga Kristiyano taglay ang power. Amen. Kasi kung taglay mo ang power, magkasakit ka man, hindi tatagal. Babangon ka agad. At may power yung dila mo may authorized tayo na pati nature. O nakita nyo, nung binagyo tayo dito, kapapasok ng bagyo, ang lakas ng hangin, sinaway lang natin. Tumaas ka hangin. Sumunod. Iyan po ang taglay ng isang spoken word natin. At kung ikaw ay new creation, meron ka yan. Hindi mo lang siguro ginagamit. This is the true fellowship. Ang alin yun, na maging spoken word body ka. Ikaw at ang Diyos, nananahan sa iyo ang Diyos. Kasama yung power niya. This is the true fellowship. Is with the Father and the Son, and who are the Son? We are the sons of God and daughters of God. Ikaw at ang Diyos, magkasama sa isang katawan. Ang isa, heavenly body, out humanity. Ang isa, flesh man. Ang flesh, the Son.
ikaw at ang Diyos magkasama. Kaya nagiging powerful ka kasi nandiyan ang Diyos sa'yo. Hindi naman tayo magkakaroon ng power kung wala Diyos. Sabi niya, this is the true fellowship, is with the Father and the Son. It is among equal. Ano? Iba ba si Lord sa'yo? Equal. Kaya ano ba ang meron ng Diyos? Pag sinabing equality, nung sa loob ang si Lord, kumakain. Hindi ka ba kumakain? Ano? So ano man meron ng Diyos, equal. We don't put the flesh down when God has declared it to be His Son. So hindi mo na kailangan ngayon ang Diyos parating, ang Diyos ay malayo sa iyo. Ang Diyos kasama mo. Yan po ang minsay na huwag mong isiparet ang sarili mo. Kaya may mga oras nga na nag-uursi pa ko rito. Yan pong heaven. Akala natin ang heaven, isa itong although, meron siguro. Pero pag ikaw ay may kapayapaan, right? Peace and joy in the Holy Ghost, you are in the kingdom of God. Amen? So we don't put the flesh down when God has declared it to be His Son. It's an inferiority complex that hinders the greatest purpose of God to man. Ayon. So ano sabi? Ano ba? Alam niyo kung ano yung inferiority? Nahihiya ka. So yan ang nagiging hadlang. Yung hiya mo. Kasi yung nahihiya ka. Pag ang ibig sabihin ng laging kaya ka sabing nahihiya, hindi mo mailapat yung sarili mo sa Diyos. Kaya minsan, kasi ito, sa hiya mo, minsan hindi ka makapag-testimonyo. Testimonyo ka, bro? Nahiya. So yun yung hadlang. Na imbes na kabahagi ka, part ka ng church, hindi mo magawa, dahil nahiya ka. Paano tayo magpa-fellowship yan? Kung pairanin mo ang hiya. So sabi ng, it is an inferiority complex that hinders the greatest purpose of God. So meron pong purpose si Lord. Na nahadlang ito dahil sa ating hiya. Ano yun? Ang purpose ni Lord. Fellowship. So, pag sinabi yung fellowship, ano sabi kanina? Same interest. Same feeling. Lahat tayo. Kaya nga, hindi tayo dapat nagkakahiyaan. Patay dapat ang tingin natin. O ba't ako mahiya kay brother? Pareho lang naman kami. Amen. Who is this Melchizedek? 65 ito. Mga latest po ito ng propeta noon. Paragraph 44. God came down and became flesh and died the death in Christ so that He could clean the church in order to get into it for fellowship. Si ang Diyos, bilang Diyos, hindi natin siya makaka-fellowship. Tama? Espiritu kasi ang Diyos. Paano mo siya makaka-fellowship? Kaya ang ginawa ng Diyos, God came down and become flesh. Naging laman, naging tao. Namatay. Namatay kay Kristo. Ano dahilan? So that He could clean the church. So, ibig sabihin, hindi mo makaka-fellowship ang Diyos kung marumi ka. Amen. At alam natin ng panahon, para mapatawad
sa kasalanan ng tao, mag-aalay sila ng hayop, yung dugo, at tutuluin doon sa dambana. Patatawarin ng Diyos. Eh, paano kung nagkasala ulit? Another alay. Kaya kung araw-araw ka nagkakasala, araw-araw ka magkakatay ng hayop. Saan ka kukuha? So, ang ginawa ng Diyos, para minsan na ang patawad, sarili niya ang inalay niya. Amen. May sabi rito, in order, okay, so that he could clean the church in order to get into it for faith. So, ibig sabihin, nung nalinis na tayo, nung tinanggap natin si Lord, ginawa natin siyang Panginoon, sinusunod natin ang kanyang mga utos, nalinis tayo, doon tayo nagkaroon ng fellowship. Hindi mo makaka-fellowship si Lord. Kahit anong galing mong umawit na ikaw ay nagpupuri sa Diyos, sumasamba sa Diyos, kamo, hanggat marumi ka, nagpupuri ka. Sabi ni Lord, nakaluhod ka ba? Lumayos ka na sa akin. Pwede. Bakit kasi marumi ka? Hindi tinatanggap ni Lord ang marumi. Ano? Oh, I love you, Jesus. Magnanakaw. Maraming magnanakaw. Sana dito wala. Sayang yung awit mo. Magnanakaw pa kayo. Pero wala na siguro dito. Wala na ba? Ha? Meron? Meron. Ang pagkikipag-fellowship kay Lord, katapatan. Same interest and feeling. Sabi niya, God loves fellowship. Ito yung gusto ni Lord, yung tayo po. Mayroong panahon kay Lord. Amen. Kaya nga dapat pag tayo po ay nandito, reading na tayo kagabi pa. Ano kayo? Aawitin ko kayo. Lord bukas. Sa, tawag special number. Nakarinig ka. At kayong matuto. Sasabihin ko para malawalhati sila. Pinaplano mo na yung paano mo mapasaya si Lord. Okay. Kaya ako sabi ko sa inyo, noon, madalas ang aral ko, puro Bible lang. Pero gusto kong mapasaya si Lord. Kaya kahit Bible, kailangan maitulay ko sa tagkain. Kasi doon lang matutuwa si Lord sa isang manangaral kung ang mensahe ng panahon ito ang kanyang ituturo. Ang Bible is okay, pero kailangan itulay mo lagi sa kung ano ang mensahe. Kasi sabi nga ng Hebrews 11:6, for without faith, it is impossible to please God. Ibig sabihin, kailangan natin mapasaya si Lord. Kailangan ang pananampalataya upang sumaya. Eh, sabi na, God loves fellowship. Okay, alam niyo na kung ano ang nais ni Lord. Ano sabi niya? God loves. So kung lagi ka nasa fellowship, natutuwa si Lord. Kasi doon pa lang siya natutuwa. Kapag ang mga anak niya nagtitipon. Ano? Paano natin makaka-fellowship si Lord? Alalahanin natin agad. Hindi nakaka-fellowship doon ang sabihin. Ang Espiritu hindi pwedeng mag-fellowship sa atin. Ang laman po ang pwedeng mag-fellowship. Tayo. Sabi mo, Pastor, fellowship ng Diyos. Yes. Nasaan ba ang Diyos? Nasaan? Kung nasa inyo ang Diyos, nasa akin. O nandito ang Diyos. Amen. Iyan po ang fellowship na nais nila. Tayo. Nasa inyo ang Diyos, nasa akin. Iyan ang hinihintay niya. Na tayo laging nagtitipo. So kaya huwag mong isipin, mauunawaan naman ako ni Lord. Sa
Okay na itong pansaman? No. Utos po ni Lord yan, magtipo kayo. Huwag niyong kaliligtaan ang araw na ito. Araw niya ito. Alam niyo yung araw ni Lord? Araw ng fellowship. That's what He made the man at the first time for. Was for fellowship. Oh, nung likhain ng Diyos si Adan at Eva, para pala magkaroon siya ng ka-fellowship. Ang sadya pala ni Lord, kaya nilikha si Adan at Eva, mayroon siyang ka-fellowship. At tayo ginawang anak ng Diyos para mayroon siyang ka-fellowship. At paano natin makaka-fellowship? Sa pamamagitan natin sapagkat ang Diyos bawat isa sa atin nandyan. At kapag tayo nagkakatipon, kompleto ang katawan ni Lord. So nandito nakatira ang Diyos sa ating buhay. Nasa loob ng ating mga puso. We made the man at the first time for was for fellowship. God went alone with cherubims. So no, sa cherubims no. Pero ngayon, sa lahat ng mga mananampalataya. Amen. Amen. Fellowship through reconciliation. A15. But the greatest, ang pinakadakilang fellowship that any mortal can know is when he's in the blessed presence of Almighty God. Ang pinakadakilang niya, fellowship, kapag siya ay nasa blessed presence of Almighty God. At paano mangyari yun? Sa atin. Ang presensya ng Diyos nandun sa pagtitipon. Kaya sabi ko nga sa inyo, subukan nyo, ulit. Kaya ano nyo gawin? Kung kayo po ay magluluto sa karama, iisang kahoy ang gamit nyo. Ano? Makakapagluto ba kayo ng isang kahoy? Sising din naman kaya yun. Nag-iisa. Pero pag ito'y maraming kahoy, liliyab yan. Ngayon, tayo po ito mga kahoy. Okay. Ngayon, kung tatanggalin kita doon, isang kahoy ka, tanggalin kita. Lumiliyab ito, iba? Nasa pagtitipon. Ikaw, wala doon. Ano nangyari? Ha? Iyan ang nangyayari sa ibang tao na hindi nagpapayos. Amen. Gusto niyo ba yun? Pero yan ang mangyari kung wala ka dito sa pagtitipon. Ito yung fellowship ng mga kahoy. Kaya sumisindi yan kasi every Sunday, every Friday, nakakarinig ng misaya, lumalakas yan. Ang sako yan. Pero kung hindi na siya pumupunta dito sa apoy nito, pag-isa na lang siya, patay. Kaya makikita nyo, yung mga hindi dumadalo, biruin mo yan, manggagalaiti. Nandyan ang gabi. Oo! Bakit kasi hindi siya nakakarinig ng salita? So kaya na dapat mahalin ang fellowship. At nandyan si Lord na nagpapalakas sa atin. Okay? Sabi niya, but the greatest fellowship that any mortal can know is when he's in the blessed presence of Almighty God. No fellowship could take its place. Wala katulad na fellowship. Amen. Yung nandyan ka sa presensya. Amen. Alam niyo pag lagi kayo nakakarinig ng misal, kahit nasa labas ka, pag-uwi mo sa bahay, nandoon lagi ang iniisip mo si Lord, ayaw mo gumawa ng kasalanan. Pero kung wala kang naririnig, nakakita ka ng nakasyon, pero, ano gagawin mo pag nakakita mo ka nakasyon? Ha? Pinicturan mo pa. At pagdating sa bahay, tinext mo, ang ganda mo sister. Bagay na bagay ka na nakasyon. Kasi hindi ka nakakarinig. Pero kung lagi kang nakikinig, matatakot kang gumawa ng kasalanan.
Iyan po ang nais ni Lord na lagi tayo nasa fellowship. So wala niyang katulad ng fellowship kapag tayo ay nasa pagpapalang presensya ng Almighty God. Okay. At one time man had perfect fellowship with God. That was God's purpose. So ang nais ni Lord sa ating talaga pala, fellowship. Amen. So pag hindi mo, at hindi ito na-i-reveal sa ni Lord, ng ang isang pinakadakilang dahilan kung bakit tayo ginawa ni Lord is fellowship. Amen. Yan pong huwag natin kalimutan. Na ang araw na ito, araw ni Lord ito. Na dapat sa araw ni Lord, nagkakatipon po tayo. That was God's purpose. God's power to transform. 65. Paragraph 235. Now you can fellowship with Him. Ano mo ngayon? Pwede na natin siyang maka-fellowship. Paano? You couldn't back then because you were just a word in Him, a seed. But now, He's manifesting you. Amen. And now, He wants you to fellowship with Him. Ano sabi niya? Hindi ka na pwedeng bumalik doon sa nakaraan. Bakit? Isa ka lang binhi. Okay. Kumbaga, ibig sabihin ganito po. Ang tayo po, lahat ng tao, nasa baywang diyan ng tatay niya. Ako ba na? Nasa balakang din ako ng tatay ko. Nung nasa balakang pa ko, paano ko makaka-fellowship ang tatay ko? Paano kayo makaka-fellowship ng tatay niyo? Nandun ka pa sa balakang. Pero ikaw ay isilang, ayun, Yes. naging tao ka na, Amen. pwede na kayong maglaro-laro, lalaroin ka ng tatay. Ang gandang-galing anak ko. Ay, marunong na magsinungaling ang anak ko. Di ba? Kasi lumabas ka na sa baywang niya. Naisalin ka sa nanay mo, ipinanganak ka, nagkaroon. So, huwag mo nang balikan yung nasa baywang ka. Amen. So, nais ni Lord, kaya tayo nilabas para fellowship. Kaya tayo nilabas ng Diyos sa balakang ng tatay natin para ikaw at ang tatay mo magkaroon ng fellowship. The same. Hindi na po tayo ngayon word. Amen. Ibig sabihin, hindi ka na yung prophecy. Realidad ka na ngayon. Amen. Ang dahilan kung bakit ka naging realidad, ginawa ka ng Diyos na tao. Fellowship. Amen. Huwag mong kaligtaan yan. Na ang tao dapat lagi siya nasa fellowship. Amen. Ngayon, kung ikaw ay umaabsent pa, baguhin mo na yan. Amen. Hindi yan ang kalulugan ni Lord. Baka mapalo ka niyan. Sabi niya. And now, He wants you to fellowship with Him. Then, He came down. Bukod doon sa Old Testament, then He came down. Ang Diyos bumaba. Was made flesh so He could perfectly fellowship with you. So noon, sabi ko nga Sunday, ang Diyos nandun sa pillar of fire. Nasa pillar of cloud. At siya'y pumunta sa isang bundok. At hinawakan mo yung bundok, patay ka. So nakakatakot po ang fellowship nyo sa Diyos. Kaya nga sila ang mga taong Israel, pag nagsalita ang Diyos, sabi ng mga tao, Moses, ikaw na lang magsalita sa amin. Burning. Kasi kulong. Ang nakakasyang. So, ang nais ng tao, Moses, ikaw na lang, huwag ng Diyos. Sa tanto. Noon yun. Ngayon, hindi na gano'n. Amen. Bumaba si Lord. At nung bumaba siya, ako'y babalik sa pamamagitan ng Banal na Espiritu at siya papasok sa lahat ng Kristiyano. Amen. So, nagkaroon kayo ng fellowship ka ng Diyos, personal. Amen. Hindi na Espiritu, hindi apoy, hindi cloud, at hindi na katatakutan. Amen. Nanong araw, nakakatakot ang Diyos.
Kaya nga sabi ni Moses, nakakakilabot ang Diyos. Pero ngayon hindi na ganun. Amen. Bakit? Sapagkat nung magkatawang tao si Lord, nakita niya kung anong damdamin meron tayo. Sinabayan niya ito. Amen. Iyan po ang Diyos. Kung anong kailangan natin, alam niyo yun. Kaya lahat ng kailangan, lahat ng kasalanan, lahat ng mga bagay na hindi dapat inangkin ito ni Lord. Amen. Sila ang sumalo. Naging kasalanan si Lord para sa atin. Iyan po ang nais ni Lord. Ang fellowship na ito. Amen. So, huwag niyo po itong kalilimutan. Pag-agig, kung hindi mo ito naintindihan, sana ipaintindi siya ng Diyos. Amen. Hindi mo ito pwedeng maliwalain. Amen. Mga bata, mga pero yung ating, meron pa kayong may share. O dahil si Patrick ay bata pa, saan ka mamaya? Amen. Sabi ito. See the perfect fellowship. Nakikita niyo ba niya? Ang tunay, ang perfectong pagtitipon. Amen. Oh my. Then the mysteries of God. How wonderful. See, Amen. God could not fellowship in the Spirit. Amen. Hindi siya makaka-fellowship natin sa Espiritu. O halimbawa, subukan nyo kaya ganito. Doon po sa kwarto nyo, mag-isa ka lang. Madilim. Kaya biglang may nagsalita. Si Lord. Joella. Si Lord yun, ha? Ang gagawin mo. May nagsalita. Kasi hindi mo wala nakikita eh. Magkarin pa sa takbo ito. So ayaw niyan ganun. Amen. Gusto niya fellowship, man to man. Amen. Nakikita mo siya, nakikita ka. Amen. Pinoy, pumasok siya sa atin. Amen. Sino at tayo makita-kita? Amen. Ay, hindi ka na matatakot. Natatakotan mo ba si Fernando? Baka sabi mo, parang si Fernando, kapi ka muna. Kasi kung takot ka yan, hindi mo makakapi. Di ba? So yan po ang nais ni Lord. Kaya nga tayo dito. Ito. Kung nandyan sa'yo si Lord, nandito sa atin si Lord, magsasalita ba ako sa'yo nang hindi tama? Yes. Amen. Pero, magsasalita ka rin ba nang hindi tama sa akin? Nandito sa akin si Lord. Yung sasabihin mo sa akin, kay Lord mo yung sinasabi. Amen. Yung sasabihin ko sa iyo, laban, kay Lord ko yung sinasabi. So kaya nga dapat ang fellowship natin pagmamahalan. Amen. Amen. Kung meron man tayong hindi maganda noon, ay kalimutan mo yan dahil lang sinasabihan mo si Lord. Amen. Hindi yung tao. Si Lord dahil nandiyan nakatira. Amen. Sabi niya, see the perfect fellowship of mine, the deep mysteries of God. Ayun. Ang mga malalalim na misteryo o sekreto ng Diyos sa fellowship malalaman mo. Amen. Kung hindi pa ako nakikipag-fellowship sa mga pastor, wala akong alam ito. Amen. Pero dahil sa fellowship, yung malalalim na mga mensahe, nakita ko. At ngayon, nakasabay na pa ako doon sa mga malalalim. Amen. Sa fellowship, makukuha mo. Kaya kung lagi mo kasama si pastor, lahat ng limta rin. Ano? Nagpaplano ka ba? Kasama ko. Kasi maaanggayan ka ng alam ni pastor. Kasi pag nang-uusap tayo, magtatanong ka, anong kahulugan nito? See? Ganun ako. Nakuha ko ang malalalim na ito sa fellowship. The deep things of God. Ha? Sabi niya? The deep mysteries of God. God could not fellowship in this, so God became man with us. God's power to transform. 65. 236. Jesus Christ was God Himself. Si Jesus Christ, siya yung Diyos. Na hindi tumatanggap ng maraming religion. Lang daw si Jesus, propeta. Pero si Jesus, Diyos. Amen. Paano mo naman masabing Diyos, Pastor si Jesus? Eh nakikita, ang Diyos hindi nakikita.
Yan ang misteryo. Si Jesus Christ bilang Son, ang Son doon yung flesh. Apa natin? Ang Diyos nandun sa loob ng Amen. flesh. Ako ngayon ay flesh. Son ito. Son of God itong flesh. But sa loob ko, nakatira ang Diyos. Amen. Yun ang Diyos. Kaya nga, makita nyo, may mga gumagaling sa prayer, nagsasalita tayo, nangyayari. Hindi ako yun. Yung nandito sa loob ko. Itong flesh ko, wala itong magagawa. So, sabi dito, Jesus Christ was God Himself. Pero yung flesh niya, malaki pong pagkakaiba nun sa flesh natin. Bakit malaki pagkakaiba? Ang dugo ni Jesus, doon sa sinapupunan ni Mary, create mismo yun ng Diyos. Ang dugo natin, dugo ng tatay natin. Sinner. Yung dugo ni Jesus, may nakausap na po, na mahilig tayo dun sa debate. Tao lang yan si Jesus. Hindi ang Diyos. Brad, sabi ko, alam mo ba ang tao? Ang tao, ito, para malaman mo. Una, nang maglikha ang Diyos ng tao, yung kauna-unahan, kasi itong nailuto lang naman ang creation. Ang unang creation ng Diyos sa tao is alabok. Ginawang Adam yung alabok. First creation sa tao. Second creation, si Eva. Tadyang ni Adam, ginawang Eva. So yun ang second creation sa tao. Third creation sa tao, yung pagsiping ni Adan at Eva, nagbunga si Cain. Saan doon si Jesus? Galing ba si Jesus sa alabok? Galing ba si Jesus sa tadyang? Galing ba si Jesus sa pagsiping ni Maria at ni Jose? Kung siya galing dyan, takot siya. Pero si Jesus, ang dugo niya, nilikha mismo ito ng dugo. Amen. Wala pong dugo si Jesus ni Maria. Kasi magtanong tayo sa doktor, mayroon ba dugo ang babae? Sa tao? Wala. Puro sa lalaki. May dugo ang babae sa tao. Pwedeng mga yan walang asawa. Pero magkakaanak ba ang babae ng walang asawa? Kasi galing sa lalaki ang anak. So sa Jesus saan galing? Sa alabok? Galing ba sa tadyang? Galing ba sa pagsiping ni Maria at ni Jose? So hindi po siya tao. Amen. Siya Diyos. Bakit kailangan maging tao si Jesus? Iyan lang ang paraan para tayo mailigtas matubos. Hebrews 9:22. For without the shedding of blood, there is no remission of sins. Walang kapatawaran sa kasalanan kung walang dugo na tutulog. Kaya para magkaroon ng himala, sabi ng Bible, isa lang ang tagapagligtas, Diyos. Amen. Ang Diyos, wala naman dugo. Ang ginawa ng Diyos, para magkaroon ng dugo, nagkatawang tao. Na may dugo na, namatay sa cross, tumulong dugo, doon tayo nagkaligtas. Amen. Kung walang dugo, wala tayong kapatawaran. So salamat sa Diyos. Kaya huwag natin sabihin, tao lang si Jesus. Sabi nito, Jesus Christ was God Himself, manifested. But not manifest. He was a son because He was begotten. But it was just a tabernacle for Him. So tabernacle lang pala yung katawan ni Lord. Alam niyo ba ang tabernacle? Bahay. So doon sumilong si Jesus sa flesh. Ang Diyos doon sumilong. Para lang tayo matubos. Ngayon, tuligin. No one has seen God at any time, but the only begotten of the Father has declared Him. God built Himself a house. A body to live in. So gumawa ang Diyos ng tahanan niya. Amen. Ano yung tahanan ng Diyos? Sa lupa, si Jesus. Yung laman. Amen. Ang nananahan doon sa laman ni Jesus, yun ang Diyos. Amen. Kaya, ano man ang sabihin ni Jesus? Oh, yan.
ah, limang tinapay, 3 isda. Ang kakain, more than 20,000. Kaya mo? Gaano kalaking isda yun? 3 isda. Gaano kalaking tinapay yun? Na 5 tinapay. Ang kakain 20,000 plus. Pero ordinary yung tinapay. Kasi kung yun ay kakasya na 5 tinapay sa more than 20,000, kaya may kalapaka, kaya na pang buhatin yun. Amen. So, ordinary yung tinapay. Siguro kasi laki lang ito ng panbigo mo. Ha? Ang ginawa ni Lord, nagboluntaryo yung bata. Sabi niya, Lord, ako ang mayroong tinapay dito. Kasi nagtanong si Lord, sino may tinapay sa inyo? Isda. Bata ang nagboluntaryo, wala man lang doon. May edad. Ano, para baga yung anak mong bunso. Huwag na magtanong si Pastor, sino may tinapay? Itong bunso mong anak. Pastor, ito po tinapay. Hello? Nung ibigay na yung tinapay kay Lord, ipinanalangin niya. Because siya, pinanalangin niya, nag-multiply ito. Nakakain mahigit 20,000 sa 5 tinapay. Sabi ni Lord, ipunin niyo sobra. 5 tinapay, 20,000 ang kakain. Ipunin niyo sobra. Utos ni Lord, ipon. Ilan nang naipon niyo? Lord, 12 ang kain noon ang dami. Mas malaki sa banyera. Ang kain nila. Lord, 12 itong kain na sumobra. Dalhin niyo na yun sa mga pamilya niyo. Kasi 12 sila. Anong ibig sabihin nun? Yung pagsunod nila kay Lord, walang gutom na pamilya. Yung pagsunod ni Pastor kay Lord, hindi kami pagugutuman ni Lord. Pagpapalaki kami. Kasi ang nais ni Lord na maging priority natin ng Diyos. Amen. Sabi niya, God built himself a house, a back to live in, down so that you could touch him. So, nung bumaba na si Jesus sa laman, pwede mo na siya nawakan. Ngayon, basta mahawakan mo ba siya? Kamayan mo si Brother Fernando. Amen. Kamayan mo siya. Kapitin mo ang kanyang balikat, lapit mo sa balikat siya. Bakit? Nandyan si Lord. Amen. Nandyan sa atin. Amen. So ngayon, pwede mo nang hawakan si Lord sa pamamagitan ng sa fellowship natin. Nagkakahawakan tayo ng kamay. Nahahawakan mo ang Panginoon sa pamamagitan natin. Huwag mo nang hintayin na, pag namatay ako, makakarte ako sa langit, makikita ko si Lord, mahahawakan mo si Lord. Ngayon mismo, nangyayari yan. Amen. Hello, huwag mo nang hintayin mamatay ka. Kasi, baka sa impyerno ka mapunta, hindi mo siya makita. Pero ngayon, makikita mo na siya. Mahawakan mo na. Gawin mo na. Amen. Sabi yan. 1 Timothy chapter 3 verse 16. Ito sabi ni Pablo. Without controversy, great is the mystery of godliness. For God was manifested in the flesh. Ang Diyos nag-manifest sa flesh. Singular, no. Isang flesh lang ang pinasok ng Diyos. Si Jesus Christ. Pero sabi niya, ako'y babalik. At nang bumalik si Lord, Pentecost Day, bumaba si Lord in the form of tongues of fire, 120 person. So, 120 lang ang pinapaan ni Lord. Pero ngayon, hindi na 120. Milyones na tayo sa buong daigdig. Yan po ang misteryo ng Diyos. Ngayon, kung hahanapin mo ang Diyos, pag may revelation ka, madali mo makita. Hanapin mo lang yung mga naglilingkod ng totoo. Sa Diyos. Huwag kang, pag ang nakita mo, nangungupit, wala ang Diyos. Meron mang nangungupit dito. Wala ang Diyos dyan. Pag nakita mo ang
kausap mo, nagsisigarilyo, wala ang Diyos na. Sino na yan? Alam mo na kung sino na yan.